lumaki sa karangyaan, hindi natuto sa trabahong dapat bata pa lamang ay kinailangan ng matutunan. Iyon ay dahil sa kampante ang mga magulang na kailanman hindi babagsak ang kabuhayan at magpapatuloy ang karangyaan ng angkan. Bakit pa ako mag-aaral, Mama? Mayaman na tayo, saka malaki naman ang negosyo natin. Ako nang mamamahala niyan pagtanda nyo, kaya hayaan nyo na lamang po akong tumambay dito sa bahay. Pangungumbinsi ni Chris sa kanyang ina. Isang umaga nang pilitin siya nitong pumasok para mag-aral. Pero nailista ka na doon ng guro. Ay hayaan nyo na yun, Ma. Buburayin naman yun ng teacher kapag nakitang wala ako doon. Kailangan mo pa rin mag-aral, Chris. Nang sa ganun ay may maipagmalaki kang titulo sa mga pinsan mo at sa mga ibang mga kaanak mo. Mama, pagmamayabang lang ang ganyan. Walang silbi yan sa huli. Ayos na ito, nakapagtapos ako ng high school. Ewan ko talaga sa iyong bata ka. Kung ayaw mo mag-aral, hala pumunta ka na sa ating tindahan. Nang sa ganoon ay makatulong ka sa tatay mo sa pagdideliver ng mga sako-sakong bigas at mga mantika. Mama naman, ano ang silbi ng ating mga katulong? Sasahuran lang ba sila ng walang ginagawa? Hayaan mo sila sa kanilang trabaho. Responsibilidad naman nila yun eh. Ay Diyos ko, kung bata ka. Kailan ka pa magkakaroon ng tamang pag-iisip? Tumatanda na kami ng papa mo. Paano kung mawala na lamang kaming bigla? Tapos wala kang alam kung paano patakbuhin ang negosyo natin. Kawawa ka sa huli. Hay, mali yata ako ng pagpapalaki sa iyo. Hindi ko dapat hinayaan na lumaki kang walang alam na trabaho. Mama naman, parang pinagsisisihan mo pa ngayon na minahal mo ako bilang anak. Napasinghap na lamang sa hangin si Ginang Tasya. Pagod siya galing sa kanilang tindahan na halos 16 na oras nakabukas. Sarado 8:00 ng gabi at magbubukas 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ganoon ang takbo ng kanilang araw bilang buhay negosyante. Salitan silang mag-asawa sa pagkaha habang kanilang anak ay nasa bahay buong araw kaharap ang Betamax. Ganoon pinalaki si Chris bilang nag-iisang anak, kaya nang sunod-sunod na nagkasakit ay walang ibang nagawa kundi ang ibenta na lamang ang tindahan. Halos sunod-sunod din ang mga ito na namatay, kaya naiwang mag-isa si Chris. Wala nang ari-arian maliban sa bahay. Lahat ay naibenta na sa kagustuhan na makaligtas sa dumapong sakit na nakamamatay, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon na madugtungan pa ang buhay. Gamit ang naipong yaman, naubos lamang din ang mga ipong yon sa pagpapagamot. Anak, gusto man kitang samahan para matuto pa ng kahit gawaing bahay. Talagang hindi kaya. Pagod na ako. Mama, paano na ako nito? Iniwan na tayo ni Papa. Ngayon naman ikaw naman ang gustong iwan ako. Anak, pagod na akong lumaban. Hindi ko na kaya. Ingatan mo ang kalusugan mo, anak. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Opo, Nay. Opo. Aniya. Yun at pinikit na nito ang mga mata. 1 buwan lamang ang nakaraan buhat ng lumisan ng kanyang ama. Ngayon naman ay ang ina naman niya. Sunod-sunod na dagok ng kanyang buhay na sa milyong pag-iisip niya hindi kailanman sumagi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kailan lamang ay pinaglamayan pa ang kanyang inay. Ngayon ay tapos na itong mailibing. Ang naiwan na lamang na magbibigay ng payo sa kanya ay ang kanyang tiya Amera. Kapatid ng kanyang ina, ang tiyo Mundo na asawa nito at ang nag-iisang anak na si Kuya Lauro niya na isa ng ganap na guro. Nagpaalam ang mga itong umuwi na ng probinsya kaya tuluyan na siyang mag-isa at lugmok. Ayos ka lamang ba dito mag-isa, insan? Wala na kayong katulong. Paano naman kasi mali ang pagpapalaki sa iyo ng tiya at tiyo? Paano ka tuloy ngayon mamumuhay ng mag-isa? Tanong sa kanya ng pinsan niya si Lauro galing probinsya. Kasalanan ko din naman, Kuya Lauro. Hindi rin ako nakinig kay Mama noong malaki na ako na gusto niya akong pag-aralin at ako mamahala ng aming negosyo. Ito tuloy, mag-isa ako't nahihirapan. Kahit pagsasaing hindi ko alam, pati paglalaban ng damit hindi rin. Ano? Pusang kala naman. Grabe naman yan, insan. Buti alam mo pa kung paano paliguan ang sarili mo. Kuya naman eh. Ay nako Chris, paano kanyan? Uuwi na kami ng tatay at nanay sa probinsya. Hindi naman ako pwedeng magtagal dito. May mga estudyante ako naghihintay sa akin sa probinsya. Buti ka pa, Kuya Lauro, isa ng profesional. Ako eto, ano na lang kaya magiging buhay ko nito?
Naging kampante ako dahil maraming pera na hawak sina mama at papa noon. Hindi ko alam na kasabay ng kanilang pagkawala yung pagkawala rin ng mga ari-arian at pera. Naiwan akong nganga dahil sa pagiging kampante. Oo Chris, maling-mali ang naging kampante ka. Dapat naisip mo na sa huli ay mag-isa ka na lamang. Walang magulang na bubuhay at magpapatnubay. Huli na ang lahat kuya, wala nang pag-asa pang maging kagaya mo. Hindi pa huli ang lahat Chris, kung desidido kang mag-aral, tutulungan kita. Malaki ang utang na loob ko kay Tia Tasha. Kung hindi rin niya ako sinuportahan pinansyal, hindi rin naman ako makapagtatapos bilang guro. Sa iyo ko na lamang ibabalik ang kabutihan ni Tia Tasha. Mag-aral ka ng high school hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Ako nang bahala sa iyo. Talaga po kuya? Oo, gusto ko makapagtapos ka rin. Anong gusto mo? Sundalo o pulis? Naku, sablay tayo dyan kuya. Takot ako sa baril eh. Pareho pala tayo. Hayop na yan. Takot ako sa gulo eh. Tawanan silang pareho nang sabihin yun ng kanyang kuya Lauro. Gayon pa man naiyak siya at naging emosyonal sa sinabi ng kanyang pinsan. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Malaking oportunidad ang ibibigay sa kanya ng kanyang pinsan kaya hindi niya yun papakawalan pa. Matapos ang kanilang mahabang pag-uusap ay nagpaalam na ang mga itong umuwi. Pamangkin, manalangin ka dito lagi ah. Huwag mong kalimutan. Saka huwag ka nang malungkot. May dahilan ng lahat kung bakit nangyayari to. Salamat po Tia Amira. Sana lang dalasan niyo rin palagi ang pagpasyal sa akin dito. Siyempre, ngayon pa ba na mag-isa ka na lang dito? Salamat po Tia. Yumuko siya't magalang muli na nagpaalam sa mga ito. Nang gabing iyon ay mag-isa na siya sa bahay. Malungkot ang kanyang naging sitwasyon, pilit na nagpapakatatag sa mabigat na pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Nakatulog siya mula sa sobrang lalim na pag-iisip at hindi inaasahan na sumagi ang isang kakatuwang panaginip. Sino ka? Bakit ka nandito sa bakuran namin? At bakit po hinuhukay ang ilalim ng gumamela? Kailangan niyang kunin ang nakatagong yaman dito bago pa ito mahanap ng iba. Nakatagong yaman? Oo, kaya ukayin na natin bago pa mapunta sa ibang nilalang na masama ang hangad sa ating mundo. Masamang hangad sa mundo? Hindi kita maintindihan, Lolo. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Kaysa magtanong ka na magtanong dyan ay mabuti pat ikaw na ang humukay. Nasa ganoon ay mapadali. Ay nasa iyo ang lakas eh. Kapanahunan mo na ngayon. Ako'y may edad na apo. Apo? Lolo kita? Pero paano? Ang gulo nito ah. Ay, ang dami pang tanong eh. Bilisan mo na nga lang. Hukayin mo na. Hindi niya alam kung bakit wala sa sariling napasunod siya sa utos ng matanda. Malabo ang mukha nito. Parang may nakatakip na kulay itim. Kahit anong aninag niya hindi niya makita ang mukha. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang paghuhukay na siyang utos nito. Isang malaking telang pula ang kanyang nahukay. Nilinis niya ang mga lupang nasa ibabaw at binuksan ng pulang tela. Nang ilabot siya sa kanyang nahukay, isang kalansay ng tao may hawak sa dibdib na maliit na kahon. Ito na ba yung yaman na sinasabi mo, Lolo? Ang maliit na kahon? Pagtingala niya sa ibabaw ay napakaraming nilalangan naroon. Wala na roon ang kanyang lolo, ngunit ang mga nilalang na nakakatakot ang mukha ay naroon. Sino kayo? Bakit ang dami niyo at ang papangit? Ako si Haring Agaton, ang hari ng mga inkantong aswang. Ako ang may-ari ng kahong yan at ako'y nagbabalik upang bawiin yan nang sa ganoon ay muli na naman akong maghahari dito sa mundong ito. Ano ito? Ang pangit niyo ah. Saang mundo ba kayo galing? Hindi kayo nababagay sa mundong ito. Daigdig ito ng mga gwapo at magaganda. Tsaka wala ditong kagaya ng mukha niyong parang kambing na walang buntot. Animal ka, papaslangin kita. Apo, buksan mo ang kahon, kunin ang kwintas na ginto at ang singsing. Ang may tatsulok na gintong palawit isuot mo na, nang sa ganon ay malabanan mo sila. Lalabanan? Lolo, hindi po ako kabalyero at kung mag-aaral man ako, hindi sa pagiging sundalo at pagiging pulis. Ayokong humawak ng baril, lalong ayokong nang may kalaban, nakakatakot yun. Walang antingerong duwag, apo. Alam kong sa loob ay matapang ka.
Masyado ka lang nasanay dahil sa pagiging dependente ng iyong mga magulang. Sino ba tong matandang to? Hindi ko naman kilala to eh. Bakit ako pinapalaban sa mga nakakatakot na nilalang na yan? Sa kanyang utak habang nagmamadaling isuot ang kwintas at singsing. Saka siya napatitig sa hawak niyang singsing, kasyang-kasya sa kanyang daliri. Nagulat pa siya nang biglang maramdaman ng kakaibang enerhiya sa katawan. Ang lakas-lakas niya, walang alinlangan siyang tumalon mula sa loob ng hukay patungo sa harapan ni Haring Agadon. Ikaw nga yun na po, ikaw ang bagong tagapamahala ng anting-anting ko. Ingatan mo't na huwag mapunta sa mga nilalang na ito ang bagay na yan na po. Ang mga alahas na nasa kahon, pwede mo yang ibenta, hindi naman kailangan yan. Hindi ko alam bakit ipinadala pa nila sa akin ang bagay na yan eh. Para yata hindi ka na magmumulto pa, Lolo. Bakit naman ako magmumulto? Hindi ko gagawin yun na. Yun madalas ang pamahiin eh, kaya dala-dala mo pa rin lahat ng mga alahas na meron ka. Ang dami niyo pang sinasabi, Texena, tanda. Hindi ko hahayaang mapunta lamang sa kung sino mang gusgusin ng bagay na dapat ay sa akin. Bumalik ka na sa hukay mong matanda ka. Galit na wika ni Haring Agadon. Itinapat nito ang mahabang bato nito sa kanyang lolo. Gumuhit ang liwanag na parang kidlat mula sa dulo nito. Isang itim na guhit ang umuusok. Tumama ito sa dibdib ng matanda. Napahiyaw ito sa sobrang sakit. Nagliliwanag din ito ng sobra kaya napasigaw siya upang lapitan at ipagtanggol ang matanda. Lolo! Hingal na hingal siyang nagising. Napagtanto niyang panaginip lamang ang lahat. Naliligo siya sa pawis at nauuhaw ng sobra nang dahil sa panaginip na yon. Matagal bago siya muling nakatulog, pilit niyang iwinawak siyang panaginip na yon sa kanyang isipan. 2 buwan nang makalipas, yun na ang ipinangako sa kanya ng kanyang pinsan. Pag-aaralin siya nito. At sa edad na 18 unang taon pa rin niya sa high school. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay agaw atensyon agad ng kanilang teacher. Hindi niya alam kung bakit pamilyar ang mukha nito, maging ang suot nitong itim na porselas. Doon agad siya nakatitig, pilit na inaalala kung saan nga ba niya ito nakita. Boy, hindi mo man lamang ba ako babatiin sa unang araw ng klase? Saka ang laki mo na, sigurado ka ba dito ang pasok mo? Opo teacher Maghari, dito po yun, ako po si Chris. Unang taon ko pa lang po kasi. Naku, pasaway ka siguro kaya hanggang ngayon unang taon ka pa rin. Pang kolehiyo na yung mukha mo eh. Oo nga pala, kanina ka pa tingin ng tingin sa porselas ko. May problema ka ba rito? Sabay angat nito ng kamay para mas makita niya. Nagniningning na itim na porselas. Magandang ngunit hindi niya alam kung bakit kinikilabutan siya. Naku sir, kahit sino hahanga sa ganda niyan, kumikinang na parang diamante. Itim nga lang. Uwi ka niya ngunit ang totoo'y iba ang dating ng bagay na yun sa kanya. Ibang-iba. Diamanting itim naman talaga ito. Tunay ito. At hindi kung saan tabi lang binili. Talaga po, sabi na ang ganda. Talagang mayamang-mayaman pala talaga kayo ano. Dapat pala ay mga Euronatic o kaya mga pang-abogado ang kinuha niyong profesyon, teacher. Nakakatawa ka naman, Chris. Pero sobrang yaman ko nga. Higit pa sa inaasahan ng lahat pero ang profesyon naman, hindi yan sa kung ano ang pinaka mas mahal o ano paman. Ang mahalagay mahal mo ang iyong trabaho. Ganun lamang yun, bata. Wow, ang bait nyo naman teacher Maghari. Sa kabila ng yaman mo, pinili mo pa rin maglingkod sa kapwa. Para ka na rin bayani niyan. Talagang hangang-hanga ka sa akin ah. Ayaw po, ganyan din po kasi yung gusto ko eh. Takot kasi ako maging pulis. Natatakot akong paputokin yung baril, baka tumama pabalik sa akin eh. Inaaral naman yun, Chris. Kaya nga mag-aral kayo, hindi ba? Hindi po. Ang totoo po'y takot po talaga akong humawak nito. Saka makakita ng maraming kalaban, ayoko. Tumawa lamang itong muli. Natigil ang kanilang usapan nang unti-unting dumami ang kanyang klase. Tahimik na lamang siyang umupo sa isang upuan. Wala sa sariling sa likod ng teacher siya nakatingin. Kamuntik pa siyang mabilaukan ng laway sa gulat. Hindi siya nagkamali. May buntot ang kanilang teacher at sobrang napakahaba ng bagay na yon. Napakurap pa siya ng ilang beses.
tapos ay bigla rin itong nawala. Pinagpawisan siya habang hindi maiwasang bigyan ng ibang imahe ang kanilang teacher sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan pero kusang gumuguhit ng isang halimaw na mukha ang kanyang utak habang nakaharap sa kanilang teacher. Pilit na lamang niya binubura yun sa kanyang isipan hanggang sa mapansin na naman siya ng kanilang guro. Chris, nakikinig ka ba sa tinuturo ko? Bakit parang kanina ka pa diyang nakatulala? Umayos ka ah. Ikaw pa naman ang pinakamatanda dito sa loob ng kwarto. Ikaw pa itong hindi nakikinig ng leksyon. Nakikinig po ako, teacher. Talaga ba? Sige nga, subukan natin. Kung talagang nakikinig ka, unang araw pa lamang alam mo nang magloko. Tinawag siya nito sa harapan ng pisara. Pinasagot doon ang isang solusyon. Buti na lamang at may kung anong naglalarong solusyon sa kanyang isipan. Agad niyang kinuha ang yeso at isinulat sa pisara ang biglang naglalarong sagot sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ibinalik sa teacher ang hawak na yeso. Tama po ba, teacher? Akala ko naman hindi ka nakikinig. Magaling naman pala. Teacher naman, ginawa mo naman akong bonjing niyan eh. Hindi sa ganoon, Chris. Sinusubok ko lang. Siyempre, malaki ka na. Ikaw ang gurang dito sa loob ng klase. Ano po yung gurang, teacher? Gurang, yung may edad na. Tawa na ng kanyang mga kaklase. Nayamot siyang bigla at para rin siyang batang paslit sa harapan ng mga ito. Kailangan na lamang niyang lunukin para sa kanyang pangarap. Kinabukasan ni pangalawang araw ng eskwela, bumungad sa harapan ng eskwelahan ng dalawang mag-aaral na babae. Nasa ika-4 na taon na sana ito ng mataas na antas, kaso'y natagpo ang wala ng buhay. Wala ring nakakaalam kung paano itong pinaslang. May kagat ng mga ito sa leeg. Animoy vampira ang may gawa nun. Wala na rin dugo ang mga ito. Dinukot ng salarin. Kaya halos hindi na makilala dahil kumulubot na ang balat sa sobrang pagkatuyot. Paano kung biglang nabuhay ulit ang dalawang yan tapos biglang naging vampira? Nakakatakot naman. Tanong ng isang estudyante. Oo nga no, paano kung totoo pala ang zombie? Ito na nga yun. Tanong rin ng isa pang estudyante. Nagkatakutan sa loob ng paaralan dahil sa nangyari. Naging panakot sa loob ng campus ang pagkamatay ng dalawang babaeng estudyante. Naging palaisipan naman kay Chris ang ganoong pagpaslang. Hindi niya alam kung bakit hindi mawala sa isipan niya si Teacher Maghari. Ito ang pinagdududahan niya dahil sa isang beses na nakita niyang buntot nito. Alam niyang hindi yun imahinasyon lamang, ngunit sino naman ang maniniwala sa kanya kapag sinabi niya ang bagay na yun sa iba. Kuya Chris, narinig po bang balita? Nakakatakot ngayon ng panahon. Dapat maaga tayong umuwi sa bahay. Bang sa ganun hindi tayo mapahamak. Uwi ka ni Ayo na 13 anyos pa lamang. Kaklase niya nakatabi lagi. Kung ang tungkol sa dalawang babae, nakakatakot talaga yun. Kaya dapat habang maaga pa'y alam na natin kung sino ang salarin. Kung sino ang halimaw na pumapas lang ng mga estudyante. Kawawa naman ang mga inosenteng tao na basta na lamang pinapatay para gawing biktima. Kuya, saan naman natin hahanapin? Saka paano? Gabi yata ang mga yun gumagalaw. Saka kung tayo ang gagawa ay naku, madadali lang tayo ng mga yun. Yun na nga Ayo. Hindi ko rin alam kung paano at sino ang tutugisin. Wala rin akong ideya. Sana may superhero dito sa atin ano? Biglang naging malikot ang kanyang imahinasyon sa tagpong iyon. Si Kuya Chris talaga. Siguro mahilig ka manood ng pelikula. Sa pelikula lamang mayroong ganyan oy. Bay malay naman natin Ayo. Anya sabay kibit balikat. Nang gabing yun ay hindi lamang ang eskwelahan ang inatake, maging ang mga parke at iba pang pampublikong lugar. Bigla iyong nai-flash report sa radyo habang nakaharap siya at nakikinig ng balita. Ano na bang nangyayari sa bayan ng San Benito? Bakit ang daming nilalang na tila isang vampira? Paano nga ba kung totoo ang vampirang sumasalakay? Anya habang nakikinig. Biglang may nag-doorbell kaya madali niyang sinilip ang bintana. Sina Kuya Lauro niya at ang mga magulang nito. Nagmamadali siyang binuksan ng pintuan. Kuya Lauro, napasugod kayo. May problema po ba? Pati yung mga mukha ninyo, daig pang nakakita ng multo. May masamang nangyari po ba sa labas? Tanong niya sa kanyang pinsan, sabay mano sa kanyang tiyo at tiya. Diretso ang mga itong pumasok pagkatapos ay nagmamadaling isinara ng kanyang Kuya Lauro ang pintuan ng bahay.
Chris, wala ka bang nababalitaan tungkol sa mga nilalang na naninipsip ng dugo? Marami na ngayon ang namamatay sa amin. Lalo na sa mga paaralan. Kaya hindi muna ako pumapasok hanggat hindi nagiging tahimik at ligtas muli ang lugar. Meron din sa probinsya, Kuya Lauro, Tia Amira. Grabe naman, ang dami pala ng mga ito. Ano kaya itong mga ibang uri ng nilalang na ito? Hindi rin namin alam, basta marami sila. At nakita ko nakakatakot na itsura nila. May mga buntot, parang aswang. Pero ang mukha nila parang mga payasong malaki ang ilaw at bunganga. Ngunit nagbabago ang kanilang anyo. Ginagaya nila ang mukha ng tao. Nakakatakot naman po pala, kuya. Anong kulay ba ng buntot nila? Kulay berde na mahaba, tapos matulis at mabalahibo. Nagulat siya. Bigla naisip ang teacher maghari niya. Kagayang-kagaya rin sa kanyang panaginip. Mas lalong naging matindi ang kanyang pagduruda. Baka hindi ordinaryong guro ang nagtuturo sa kanila. Hindi niya alam kung paano niya yun aalamin. Tia Amira, posible bang ang katulad nila ay nagpapanggap na tao at baka bilang guro? Oo naman pamangkin, siguro nga panahon na para ikuwento ko sa inyo ang nakakatakot na karanasan ng ating angkan noon. Nakakatakot? Ano bang ibig mong sabihin, Mama? Oo nga po, Tia. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang Lolo Menchiedes ng Lolo Salvador nyo, isa siyang antingero, isang Kastila na nakipaglaban sa mga elemento galing sa kabilang mundo. Alam ko may dugo tayong Kastila pero ang pagiging antingero hindi ko alam yan. Wala namang oras ang mama makipagkwentuhan sa akin eh. Lagi yung abala sa trabaho niya. Sambit ni Chris. Maging si Lauro ay nagulat nang malaman na may ninuno sila na may malakas na anting-anting. Tia, paano kung ang anting-anting na yan ang hinahanap at gustong makuha ng mga nilalang kaya sila naglipa na ngayon? Posible nga siguro yun, Chris. Yan ang dapat nating alamin. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Mauubos tayo ng mga halimaw na yon. Hali kayo, tiyak ako nandito sa basement ng bahay ang malaking libro tungkol sa mga elemento. Mga elemento? Anong ibig sabihin? Marami? Nakakatakot naman yun, Tia. Sobrang dami. Maraming uri ng mga elemento. Ngunit isa ang mga nilalang na nakakalaban ng Lolo Menchiedes sa pinakamaalamat na kwento. Libo-libong engkantong aswang ang nagapi niya. Yun ay dahil sa makapangyarihang anting-anting na galing pa yun sa Espanya. Dinala at ginamit niya sa paglalakbay noong binata pa siya mula sa Espanya. E di ibig sabihin ay isang sundalo ang ating ninuno? Oo, Lauro. Isang leader ng mga sundalo. Mataas ang posisyon na yon. Hindi nga, Tia. Kung sundalo ang lolo, dapat matapang kami. Kahit ang Lolo Salvador, duwag yun eh. Malamang ay doon kayo nagmana, pero hindi dapat kayo maging duwag. Si Lolo Menchiedes nyo'y isang matapang pa na pinuno ng mga sundalo noong panahon. Pero tita, hindi magandang naging imahe ng mga Kastila sa ating mga Pilipino. Tia Amira, di ba? Biruin mo, dekada-dekada nilang kinontrol ang mga Pilipino. Yun nga lamang, pero malaking tulong din naman ng lolo noong panahong nananalasa ang mga elemento. Ang kanyang anting-anting at orasyon ang naging sandata niya upang gapiin ang mga masasamang nilalang sa kabilang dimensyon. Isa pa'y kung hindi rin naman sa mga Kastila'y hindi matututong magbasa at magsulat ang iilang ninuno natin noon. Mga ignorante ang ating lahi kung hindi sa edukasyong ipinamalas nila sa atin. May punto ka naman dun, Nay. O siya, ituloy na natin ang paghahanap sa libro. Anong libro ba kasi yun, Tia? Maraming libro ang nakatambak dito eh. Kakaibang librong yon, makapal at parang tunay na ginto ang kanyang takip. Hindi pa naman ako nakakita ng ganyang libro. Itinago malamang yan ni Mama. Sa bagay, hindi rin naman kasi ako mahilig magbasa ng libro eh. Dahil nasa baul yon, kaya hindi mo kahit minsan makikita o masisilip. Minsang naikwento ng nanay namin noong dito pa kami naninirahan noon. Heto siya, ito yung baul. Masayang wika ng kanyang Tia Amira. Agad nitong binuksan ang baul at tinalungkat lahat ng mga gamit na naroon. Antigong antioso salamin ng Lolo Menchiedes nila na naroon pa. May mga libreta at kung ano-ano pang mga kagamit ng sinauna na pag-aari ng kanyang ninuno. Naroon sa pinakailalim ang kanilang hinahanap, isang makapal na libro. Sabi kiyo na binuksan ni Aling Amira. Sa totoo lamang hindi pa nito nabuksan yon dahil ayaw ng kanilang lola
Posible raw kasing maramdaman ng mga elemento na malapit lamang sa mga ito ang dating anting-anting na gustong mapa sa kamay nila. Nang mabuksan yun ay pareho silang nadismaya. Nakasulat yon sa salitang Kastila, kaya paano naman nilang maiintindihan? Paano ba yan, Nay? Paano natin mababasa yan? Hindi naman tayo nakakaintindi ng Kastila. Reklamo ni Lauro. Ganito pala ito na isulat. Ngayon ko lang din ito nabuksan eh. Sayang, patingin na lamang ako ng pahina, tiya. Sa guhit na lang tayo kukuha ng basihan. Binuksan niya yun at hanggang sa nakita niyang isang pamilyar na larawan. At gayon na lamang ang kanyang gulat nang makita ang isang pamilyar na larawan doon. Ito yun, Tiya Amira, Kuya Lauro. Itinuro niya sa mga ito ang nasa guhit. Isang singsing at kwento na may palawit na tatsulok. May guhit na araw ngunit sa gitna'y balintataw ng mata. Ngunit parang mapa ng buwan tuwing nagliliwanag. Ano bang ibig mong sabihin? Nung isang buwan na naginip ako sa ilalim ng punong gumamela, naroon ang isang libing. Hinukay ko. At nang makuha ko siya siya namang pagdating ng mga nilalang. Nagising ako, nasaktan nilang matanda na nagpapakilala na lolo ko daw, pero hindi ko naman alam at di sinabi ang pangalan. Basta ang sabi na lamang niya lolo ko siya. Ibig sabihin ikaw ang gusto niyang maging bagong tagapangalaga o magmay-ari ng anting-anting? Oo, ang puntod ng Lolo Minsiedes ay nasa ilalim ng punong gumamela at walang nakakaalam ng tungkol sa libing niya. Itinuro ba sa iyo na nanay mo yon? Hindi, tiya, walang nagkwento sa akin nun. Sa panaginip ko lang nakita ang lahat ng yon. Walang duda, Chris. Ikaw nga ang bagong tagapangalaga ng anting-anting. Hukayin mo ang libingan ng Lolo Minsiedes. Kunin mo yon. Ikaw lang ang maaaring makagapi ng mga nilalang na naglilipana ngayon. Halika na, Chris, tutulungan kita. Wala nang oras, baka maunahan tayo. Kawawa ang taong bayan. Naguguluhan ako, paano ito? Totoo ba ito? Panaginip ko lang yun eh. Bakit naging ganito biglang takbo ng buhay ko? Halika na, saka ka na maguluhan kapag nasa kamay mo na ang bagay na sinasabi ng nanay. Kailangan natin yon. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. Lutang ang utak at puno ng mga katanungan. Bakit siya? Napakaduwag niya. Gayon pa man napilitan siyang hukayin yon kasama ng kanyang Kuya Lauro. Nagmamadali lahat ng kanilang kilos. Habang naguhukay biglang naisipan niya ang Tiyo Mundo niya. Kanina ko pa napapansin, nasaan nga pala si Tiyo Mundo? Pagpasok niyo kanina hindi ko na siya nakita eh. Napansin ko rin pero hayaan mo na yon si tatay pa eh. Kahit saan dalihin yun puro alak ang nasa utak nun. Ganun ba, Kuya Lauro? Kung ganun, nasa labas yun, sa tindahan. Hindi ligtas ang panahon ngayon. Paano kung mapahamak siya? Naku, nasanay na kami ni tatay. Sa amin nga, minatagpo ang 3 bangkay na wala ng dugo. Nasa malapit lang doon ang tatay. Buti na lamang hindi napahamak. Lasinggero talaga yan. Ayaw malamang ng nilalang kasi amoy alak. Nakuha mo pa talaga magbiro sa lagay na yan, Kuya Lauro. Para naman hindi boring ang ating ginagawa ngayon. Boring pa ba ito? Nakakatakot nga eh. Biruin mo. Bangkay itong hinuhukay natin. Mas malala pa yung kaduwagan mo, Chris. Ako takot lang makipag-away. Pero sa ganitong bangkay lang naman ang huhukayin natin. Hindi lalaban sa atin ang kalansaya. Sa kalolo natin yan. Ano ka ba? Tahimik na lamang siyang naghukay ng maispatan niyang pulang tela. Napatigil siya sa paghukay at maingat na inalis ang lupa sa ibabaw nito. Ito yun, kuya. Sambit ni Chris. Agad niyang binuksan ang pulang tela. Doon bumungad ang kanilang hinahanap, ang itim na kahon na hawak-hawak ng matanda at nakapatong sa dibdib. Kinuha niya yun at iniabot kay Lauro, ngunit nabitiwan ito ng kanyang pinsan. Bakit mo binitiwan, kuya? Ayan, tumama sa bungo ni Lolo Minsiedes. Double kill tuloy. Loko ka, ang init kaya. Mainit? Hindi naman ah. Paanong mainit yan eh? Malamig pa nga sa nguso ng aso itong bangkay ni Lolo Minsiedes. Hindi ako nakikipagbiruan, Chris. Mainit siya. Nagtaka man ay pinulot na lamang niya ang kahon. Kunot noong napatitig sa pinsan. Walang mainit doon. Ang maliit na kahon ay gawa sa metal kaya malamig. Nagtaka man ay inilagay na lamang niya sa gilid ng kahon at nagpatulong sa Kuya Lauro niya na umahon mula sa hukay. Muli nila yon tinakpan. Pagkatapos ay muling kinuha ang kahon at dinala sa loob. Halos hating gabi na nila yung natapos. Tulog ng Tiya Amira niya ngunit ang kanyang Tiyo Mundo'y wala pa rin. Nasaan na kaya si tatay? Kahit kailan talaga hindi na nagbago yon.
Kita mo naman anong oras na hindi pa rin umuwi. Kaya nga kuya, kung delikado nun sa probinsya, mas lalong nakakatakot ang lungsod. Kaya hindi dapat pag-alagala ang tiyong mundo. Ewan ko na lang talaga sa ama kong yun. Kahit kailan hindi na talaga mawawala ang pagiging lasinggero niya eh. Oo nga no, pero kuya maiba ko. Bakit Chris, ano na naman yan? Parang gusto kong buksan na ito. Gusto kong makita kung yun nga yung laman niya. Sige nga, buksan mo na makita natin. Kinakabahan na rin ako sa totoo lang eh. Paano kung pagbukas mo basta na lamang maglitawan ng mga nilalang? Huwag naman sana, basta iyan ang singsing at kwintas na parehong tatsulok na ginto. Saka may kasama pang ibang alahas, iyan ang nasa panaginip ko. Sige na, buksan mo na. Natatakot na rin ako eh. Baka mamaya mapaso na naman ako. Kita mo naman itong kamay ko, namumula pa rin. Hala, seryoso ba? Napaso ka talaga? Hindi nga kuya, pagkalamig talaga nito oh. Oo, kaya tiyak akong sa iyo talaga yan. Walang ibang pwedeng humawak dyan kundi ikaw lang. Kinakabahan siya habang binubuksan yon. Bumungad agad sa kanilang harapan ang bagay na yon. Tugma sa kanyang nilalarawan. Kita mo kuya, hindi ako nagkamali. Iyon nga yun. Uwi ka niya. Inilagay niya sa kanyang palasingsingan ng singsing. Hindi niya maintindihan pero biglang may naglalarong eksena sa kanyang balintataw. Ang lolo Melchiedes niya, suot ang singsing at kwintas. May suot na sombrerong itim, puting damit at itim na pantalon. Sapatos na yari sa balat ng buwaya. Nakipaglaban sa isang nilalang na higante sa laki. Malaki ang mata, ilong at bunganga. May mahabang pangil at kulubot ang muka. Tuwa ang mga mata. Naglalaban ang mga yon. Enerhiyang itim laban sa enerhiyang liwanag. Galit na galit ang halimaw sa kanyang lolo. Halos lumipad ang kanyang lolo sa ere. Paikot-ikot sa higante. Habang inaatake ito, pinagtapat ng lolo niya ang palawit ng kwintas at ang singsing. Nagliwanag yon ng sobrang nakakasilaw. Ngunit ang kalaban lamang ang nasisilaw at halos matunaw sa init ng buong liwanag. Isang bolang apoy ang nabuo ng pinagdikit na singsing at kwintas. Ibinatuyo ng kanyang lolo sa dibdib ng halimaw. Napahiyaw ito sa sobrang init na tumutunaw sa buong pagkatao nito. Hanggang sa unti-unti itong natunaw. Kasabay ng pagkalusaw nito ay ang pagiging buhangin ng mga alipores nito na hindi mabilang-bilang sa sobrang dami. Ha? Naging buhangin sila? Grabe, ano bang kababalaghan nito? Biglang tanong niya habang pinagpapawisan. Tila nanonood lamang ng isang eksena. Anong buhangin? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Chris? Yung mga elementong kalaban noon ni Lolo Melchiedes. Nagiging buhangin sila. Napakaraming nilalang naman pala. Dumadami sila parang kabuti. Bigla na lamang sumusulpot. Paano mo nasabi? Kinilabutan tuloy ako sa iyong bata ka. Kasi nakikita ko ang nangyayari sa nakaraan, Kuya Lauro. Dahil sa singsing na ito na isinuot ko, hindi ko rin alam kung paano ko ipaliwanag. Para na rin ako nanonood ng isang pelikula ngayon. Ako nga, pahiram ako. Inabot niya yun sa kanyang pinsan upang mahiram ito. Ngunit gaya ng nangyari kanina, hindi nito mahawakan dahil napapaso ito. Aray, ano ba naman yan? Napaso pa rin ako. Na naman, napapaso ka pa rin. Oo mukhang sa'yo lang talaga ang bagay na yan. Bakit kaya ako lang ang nakakahawak ng bagay na ito? Hindi ko rin alam, sige na nga lang, itago mo na lang yan. Para sa'yo talaga siguro yan. Baka magtanong si Nanay Amira kung nakuha natin, sabihin mo wala. Po, bakit naman kuya? Baka sabihin kay tatay kasing kirot pala kwento yun kapag nalalasing. Kahit na hindi ka kilala nakikipagkwentuhan yun, kaya mahirap na. Kailangan mong manatiling ligtas. Maging ang bagay na yan itago mo rin. Sige kuya, salamat Para na rin ako may tunay na kuya Bakit hindi ba tunay na kuya ang turing mo sa akin? Pambihira, nilalagyan mo pala ako ng harang sa pagitan natin Lo, di si kuya talaga, ang bilis magtampo. Biro lang, o siya matulog na tayo, mag-uumaga na Paano tayo matutulog nito hindi pa umuwi si Tiyong Mundo? Hay, hayaan mo na yon. O ayan na siya pala Uwi ka ng kanyang Kuya Lauro nang makitang bumukas ang pinto. Agad niyang itinago ang kahon sa kanyang likod. Kayong dalawa, mag-uumaga na, hindi pa kayo tulog.
Malamang tay, paano kami makakatulog? Alam mo, dayo ka lang dito galing probinsya. Kung gumala ka naman, daig mo pa ang taga rito ah. Kasi anak, may mga naging kaibigan ako. Abay, nakipagkwentuhan, ayun tuloy. Umabot ng hating gabi. Saka libre naman nila yung alak anak. Naku, wag po kayo masyadong magtiwala sa mga tao rito, Tiyo Mundo. Madalas dito yung kainuman lamang ang kapwa sumasaksak sa kasama nila. Totoo yan tay. Alam ko, kaya nga may kinahinatnatan sila eh. Ano pong ibig niyo sabihin tay? Wala yon anak, wala yon. Saka pamangkin ko. O siya, matulog na tayo. Antok na ako eh. Tinalikuran sila nito kaya naiwan na lamang di silang nagkatinginan. Matagal bago sila nakahuma at nagpaalam na sa isa't isa. Mas lalo siyang hindi makatulog. Ang daming naglalarong eksena sa kanyang isipan. Nakita pa din niya ang buhay ng kanyang lolo noon. At sa pagkakataong yun ay malinaw niyang nakikita ang mukha ng lolo niya. Kastila nga ito. Ngunit marunong na sa kanilang dialekto. Pakiramdam niya'y nanonood siya ng isang pelikula na binabalikan lamang ang mga mahalagang eksena ng mga nakaraan. Isang kaanak ang naging traidor sa pamilya nila noon. Para itong si Judas na ipinagkanulo si Lolo Menciades sa hari ng mga engkanto. Ganun pa man ay hindi ng mga ito nagapi ang kanyang lolo. Sobrang lakas ng kapangyarihan nitong taglay. Umaga na nang makatulog siya kaya nang gisingin siya ng kanyang tiya Amera para pumasok sa eskwela ay nagmistula siyang zombie sa sobrang itim at lalim ng kanyang mga mata. Bakit parang hindi ka man lang natulog, Chris? Ang lalim ng mga mata mo oh. Hirap nga po ako makatulog kagabi tiya kung ano-anong eksenang nasa isipan ko eh. Nako, uminom ka na sana ng gatas. Paano na pala yung pinahukay ko sa inyo? Napakamot siya ng ulo at alanganing sumagot. Mali yata tiya ang panaginip ko. Wala naman kaming nahukay eh. Anong wala? Imposible yan, sabi ng lola. Diyan talaga inilibing ang lolo nilang Kastila. Mali yata tiya. Kahit tanungin niyo pa si Kuya Lauro, wala talaga. Totoo ba? Paano kaya nangyari yon? Buena, hayaan mo na. Baka naman mali lang tayo. Baka hindi pa sa kapanahunan nyo. Baka sa mga anak nyo pa ni Lauro eh. Pero paanong mga nilalang na mapanghamak ngayon? Ang probinsya namin eh halos nasakop na ng mga halimaw na yon. Hindi siya tumugon. Pasimpleng tingin lamang sa kanyang tiya Amera. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa misyon. Ngunit alam niyang pinapatnubayan siya ng kaluluwa ng kanyang namatay na ninuno. Habang papunta sa kanyang paaralan sakay ng bus ay isang matandang lalaki ang katabi niya. Hindi niya yun pinapansin dahil sa sobrang lalim ng pag-iisip niya hanggang sa maamoy niya ang isang pamilyar na amoy. Ito ang amoy noong hinuhukay niya ang labi ng kanyang lolo Menciades. Bigla siyang kinabahan. Pinagpawisan siya ng malamig at nagsimulang mga togang mga kamay. Sherbegen siya apo. Ako ang abuelo mo. Natatakot ka pa ba sa akin? Hala, nagsasalita ka. Kinakausap mo ko kahit multo ka. Siyempre apo, nakakagalit yung kaduwagan mo. Sa iyo pa naman ipinamalas ang anting-anting na yan. Pinaparami na ni Haring Agado ng kanyang mga alipores. Maraming mga inosenteng nilalang ang naapektuhan. Ano pong gagawin ko, Lolo? Apo, kasalamuha mo lang ang hari ng mga aswang na engkanto. Maaamoy mo ang lansa niya. Makikita mo ang tunay niyang katauhan, alam ko yon. May nakikita akong katulad nila. Kaya nilang magpalit ng anyo bilang isang maamong nilalang. Pero ikaw ang higit na nakakakita, nakakaramdam at nakakaamoy ng kakaibang nilalang na yon. Naipasok ko na sa iyo ang lahat apo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matapang. Narinig mo ba? Maging matapang. Pag-uwi ka niyo ng lolo niya saktong sumigaw ang konduktor ng bus. Nasa harapan na sila ng paaralan. Paglingon niya pabalik kay Lolo Menciades ay wala na ito. Nasaan na yun? Nandito lang yun ah. Toy, bumaba ka na. Nakakaabala tayo sa mga sasakyang nakasunod sa atin. Heto na po. Sinuri ko lang baka po may naiwan na naman akong gamit. Baba na, ang dami pang sinasabi. Nakaharang tayo sa gitna ng kalsada oh. Kuya naman nasungit. Inilugar niyo sana sa maayos na gilid, hindi ba? Abay sumasagot ka pa. O ito na, bababa na.
Saka lamang siya nagmamadali na bumaba sa bus. Sinubukan pa niyang hanapin muli ang kanyang lolo, ngunit wala na ito. Hindi niya mahagilap. Grabing paglalaro naman ito sa akin. Anya pa sa kanyang sarili. Pagkapasok niya sa loob ng kanilang kwarto ay doon agad siya nakatitig sa isang nilalang na nakatayo sa harap ng pisara. Kumokopya ito ng mga araling tatalakayin nito sa umagang yon. Ngunit ang sentro ng kanyang atensyon ay ang mahaba nitong buntot. Doon napamulagat ang kanyang mga mata. Halos ayaw na niyang kumurap. Kumpirmado, isang engkantong aswang ang kanyang guro. At hindi niya kailangan pang magalinlangan. Maging ang sinabi ng kanyang lolo'y nararamdaman niya at naaamoy niya ang kakaibang lansa nito. Masusuka na sana siya nang biglang lumingon si Teacher Maghari. "O Chris, kanina ka pa ba?" Mas lalo siyang nagulat nang makita ang mukha nito. Napatras siya sa gulat nang mapagtanto na ang mukha nito ay ang nagpakilala sa kanyang Haring Agadon sa panaginip. Ngunit naisip niyang dapat ay hindi siya magpahalata. Kaya agad siyang humuma at kumalma. "Ngayon lang po sir, kararating ko lang po. Magandang umaga." Tarantang sagot pa niya. Buti na lamang at hindi nito nahalata ang lahat. "Kaya pala hindi kita napansin kanina." "Ganun po ba? Ang aga mo po ngayon sir." "Siyempre, para mas marami kayong matutunan. Ayaw mo ba ng ganon?" "Aba siyempre gusto po." "Ganyan dapat Grace, masipag mag-aral. Sa katulad mong napaglipasan na ng panahon." "Grabe ka naman sa akin teacher. Nahuli lang ako dahil naging tamad." "O di, inamin mo rin." Ngumiti pa ito. Magsasalita pa sana ito nang biglang magsalita ang isang kaklase niyang lalaki sa likod. Nang mga sandaling yon ay pabago-bago sa kanyang mga mata ang imahe ng guro. Gayunpaman ay nananatili siyang kalmado at hindi nagpapakita ng takot. "Kuya Chris, nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi?" "Balita? Tungkol saan?" "Hoy, bumati muna kayo sa teacher natin." Saad naman ni Alan. "Bakit ba Dino? Alan, ano bang balita?" Tanong ni Teacher Maghari. "Sir, 2 pamilyang sinalakay kagabi ng mga nilalang. Yung parang vampira pero para ding aswang kasi dugo ang kinukuha." "Mukhang nakakabahala na yan ah. Baka may kailangan na naman ng mga yan. Abay ilang dekada nang nakakaraan kung alam niyo ang istorya ng mga ninuno niyong may lahing Kastila." Tahimik siya ng liit na mga mata. Mukhang mas gagalingan pa nito ang pagdadrama. Ngunit kung nauuto nito ang lahat ay siya'y hindi. Dahil alam niya ang lahat at ang kanyang pinagmulan, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan kung paano pigilan ang pagpapalaganap ng kasamaan sa bayang yon. Nagpatuloy ang kwento ni Teacher Maghari. Katulad pa rin yun ang kwento ng kanyang tiya Amera. Kung magsalita ito'y akalain mo kakampi ng mga tao, ang totoo'y ito ang tutugis sa bagong antingero at siya yon. Mas mainam na sakyan niya lamang ito ngunit kailangan din niyang mag-isip ng paraan. Kailangan niyang maging maingat na hindi mahuli nito. "Ayos ka lang ba Chris? Ang tahimik mo, parang wala kang reaksyon." "Po, teacher mukhang hindi naman po kasi kapanipaniwala yon." "Talaga? Hindi ka naniniwala? Totoo ang mga yon." "Ayoko talagang paniwalaan Sir Maghari. Baka kasi kwentong bayan lang yan eh." "Sa bagay nga naman, dapat ganyan Chris. Huwag agad magpaniwala sa mga kwento-kwento lang. Kailangan mo munang makita ng mga mata mo. Mapanira ang mundo, kaya huwag basta-bastang magtitiwala." "Opo sir, iba pa rin kapag naaktuhan natin." Nakangising wika niya. Kailangan pa niyang pag-isipan kung paano niya haharapin si Haring Agaton at ang mga alipores nito. Nang hapong yun ay nadatnan niya si Lauro na nakikinig ng balita. Napalingon ito nang dumating siya. "Chris, pakinggan mo ang balita. Bilisan mo." "Bakit kuya? Anong nangyari? Umatake na naman bang mga halimaw?" "Sa probinsya namin to, sa sitio Magtindok. Halos kalahati na ng mga tao ay sinasaniban ng engkantong aswang. Magkukunwari silang tao sa araw pero mambibiktima sa gabi. Sobrang dami na nila. Parang aswang din sa tao. Nangahawa. Ang pinagkaiba lamang, matagal umepekto ang pangahawa ng mga aswang tao. Ang mga aswang na engkanto agad sumasapi. E di kapag nawala ang sapi, posible pang maging tao muli. Batay sa mga guhit na nakapaloob sa libro, mawawala ang sanib ng mga engkantong aswang sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanilang hari.
si Haring Agadon, kaya dapat mahanap mo siya. Nahanap ko na siya, Kuya Lauro. Totoo ba? Opo, si Teacher Maghari. Siya ang hari ng mga aswang na engkanto. Kaya kailangan kong alamin at aralin kung sa paanong paraan ko siya haharapin. Base sa nakita ko sa aklat, may maskara si Lolo Mensiedes noong nilabanan si Haring Agadon na 1,000 taon na ang edad. Kaya nga sa panaginip ko hindi ko makita ang mukha niya. Parang malabo pero hindi naman yata maskara yon. Para siyang telang itim na nakadikit sa mukha ni Lolo. Patingin nga ako ng libro, Kuya. Wala pa akong masilip dun. Halika sa loob ng basement. Doon tayo nang sa ganun hindi makita ng nanay at tatay. Sige po, Kuya, salamat at may kasama ako ditong mapagkakatiwalaan. Agad silang tumalima patungong basement. Tiningnan niya lahat ng guhit. May mga takip nga ang mga mukha ng kanyang lolo. At base sa hubog ng katawan, ay simula kabinataan ng pakikipaglaban nito sa napakaraming nilalang. Ang engkantong aswang ay ang paunang unit ng libro na yon. Grabing pakikipaglaban naman ito ni Lolo Mensiedes. Merong nakauniforme siya ng pansundalo pero may takip pa rin ang mukha niya. Bakit kaya? Saka hanggang pagtanda niya ito. Kung anong nilalang ang nakasalumuha niya sa kanyang kapanahunan, hindi naman sana mangyayari sa akin ng ganito. Masyadong nakakapagod naman, hanggang pagtanda lumalaban pa rin. Chris, ang misyon ay misyon. Wala kang dapat katakutan. Hindi dapat maging duwag. At lalong hindi ka dapat mag-alala dahil masyadong mahaba ang pakikipagsapalaran mo kung sakali. Ganun talaga kapag naatasan kang magkaroon ng misyon sa mundong ito. Grabe naman, Kuya, parang Pedro Penduko . Mas matindi pa ka mo. Bigla niyang naisipan na hanapin ang maskara ng kanyang lolo. Manipis lamang na parang tela at kulay itim rin. Dapat niya yung mahanap. Sinubukan niyang bawat pahina ng aklat ngunit wala siyang mahanap. Kuya, hindi ba nakaipit dito ang itim na telang yon? Mukhang kailangan ko rin yun . Wala naman ako napansin. Doon sa itim na kahon ba? Subukan ko itong hanapin doon sa kahon. Baka nga nandun lang. Hindi natin napansin. Halika na, Kuya. Diretso sila sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan at ibinuhos lahat ng laman ng kahon. Puro alahas ang naroon. Tinalikot niya ang ilalim ng kaloob-looban ng kahon. May nakapa siyang isang manipis na parang balat. Ito yun, Kuya. Oo nga, Chris, yun na yun. Hindi na ako makikilala ng hari ng mga engkanto nito. Kung ganun, kailangan ko na lang simulan ng misyon. Hinila niya yon at doon niya napagtanto na nakadikit yon sa loob ng kulay itim ring kahon. Inangat niya yon sa taas. Pagkatapos ay naisipang idikit sa muka. Kusa itong dumidikit sa kanyang muka hanggang sa hindi na ito matanggal pa. Isinuot na rin niya ang kwintas at singsing. Bigla na lamang gumaan ang kanyang katawan. Hinangat siya sa ere kaya sinubukan niyang bumulusok sa itaas. Nabangga sa kisame ang kanyang ulo kaya bumalik siya sa kanyang kinatatayuan. Kuya, kayang-kaya kong lumipad. Sambit niya. Hinarap na niya ang kanyang palad sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang kwarto. Inutos sa kanyang isipan na paangatin ng mesa at laking gulat niya nang mapasunod yon. Ang tindi, Chris. Kaya mong buhatin ang mesa gamit ang iyong kapangyarihan. Sobrang makapangyarihan ka na nga. Oo, Kuya. Kayang-kaya ko po. Ngayon hindi na ako mag-aalala pa. Pwede ka nang sumugod sa mga kalaban. Harapin mo ngayon din ang mga engkantong asubang na yon, Chris. Nang sabihin yun ng kanyang Kuya Lauro, hindi siya nag-alinlangan na sundin ito. Agad siyang tumalima upang sundan ang naririnig niyang mga iyakan. Isang pampublikong lugar na naman ang naging punterya ng napakaraming elemento. Agad siyang pumagitna. Kaya natigil ang ginagawa ng mga ito. Nandito ka. Hindi ka tunay na antingero. Nagkukunwari ka lang. Nang sabihin ito ng nilalang ay pinagdikit niya ang anting-anting niya hanggang sa makagawa siya ng maliit na bolang apoy. Agad niya yung ibinato sa dibdib ng nilalang na nagsabing hindi siya tunay. Naguhumiyaw ito hanggang sa unti-unting natupok at naging puting buhangin. Totoo, naging buhangin sila, ang mga nilalang ng dilim. Anya sa kanyang sarili. Nagsihanda ang iba pa para lumaban, habang ang mga tao ay tuwan-tuwa dahil may isang bayaning magliligtas ng sangkatauhan.
Sa wakas may gagapi na sa mga nakakatakot na nilalang na yan. May paghiganti na rin ang asawa kong buntis na naging biktima ng mga nilalang. Oo, tama ka. Ang apo ko, inosente na naging biktima ng mga nilalang na ito, sa wakas ay mabibigyan na rin ng hustisya. Sigaw ng ilang mamamayang naroon. Naawa siya sa isang matandang naging emosyonal. Biglang bumulusok mula sa itaas ang isang nilalang na katulad ng mga ito. May itim na kapa at koronang diamanteng itim. Si Haring Agadon, galit na galit at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit kalmado lamang siyang nakaharap dito at hinintay na umatake ito. Hayop ka, naunahan na naman ako sa anting-anting na yan. Sa akin yan, ibigay mo sa akin na makabalik na kami sa aming mundo. Hindi na kami babalik pa rito, pangako yan. Isa ka lang naman normal na estudyante. Sige na, baklasin mo na yung maskara. Hubarin mo ang kwintas at singsing. Iyon lamang ang kailangan ko sa mundong ito. Sinong uutuin mong halimaw ka? Bakit hindi mo sabihin na kaya gusto mong makuha ito'y balak mong maging iisang mundo ng mga tao at ng mga elemento? Nang sa ganun ay mabilis mong maisagawa ang plano mong gawing sakop ang lahat ng mga inosenteng mga tao. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa nyo? Sumasanib kayo sa mga inosenteng tao at ginagamit ang kawawang mga katawan nila upang makapambiktima. Hindi totoo yan. Mapanira ka. Kung sasabihin ko bang animoy isa kang bayani sa araw ngunit halimaw sa gabi, sasabihin mo rin ba na nagsisinungaling ako? Hindi mo ko kilala. Kilalang kilala kita at unang araw pa lamang ng pasok ay alam ko nang halimaw kang hayop ka. Sino ka ba? Mapapas lang kita. Galit na wika nito sabay tutok ng baton. Lumabas sa dulo ng bato ng itim na guhit na parang kidlat. Umuusok yun at amoy na hindi maintindihan. Masakit yun sa ilong, ngunit mas mahapdi sa balat. Mabuti na lamang at dapyas lamang sa kanyang balikat dahil mabilis siyang nakailag. Hindi siya nito tinigilan kaya itinapat niya ang mata ng kanyang anting-anting sa baton nito. Nilalaman ng liwanag na galing sa kanyang medalyon, ang itim na liwanag na galing sa baton ng nilalang ng dilim. Nanggagalaiti ito at alam na matatalo na siya kaya inuutos nito sa mga kasamahan na umatras na lamang. Agad na naglaho ang mga ito sa kanilang harapan. Bakit ang bilis mong naduwag? Bumalik ka rito! Galit na sigaw ni Chris. Tuwang-tuwa ang mga tao sa nasaksiyan. Kampante ang mga ito na matatalo sa lalong madaling panahon ng mga kasamaan. Kinabukasan sa paaralan ay nagtaka siya kung bakit may pinagkakaguluhan sa loob ng eskwela. Nagmamadali siyang lumapit upang alamin kung ano ang pinagkakaguluhan doon. Galit na galit siyang makitang 5 lalaking nasa ika-4 na baitangang wala ng buhay. Ang mga ito'y mga scholar sa paaralan. Madalas maagang pumapasok upang maglinis ng buong paligid, palikuran at lahat. Napakuyom ang mga kamay niyang napatingin sa mga biktima. Hayop na teacher maghari ito. Mukhang uubusin niya lahat ng mag-aaral na lalaki sa paaralang ito. Parating na mga pulisya kaya umalis na lamang siya sa pinangyarihan. Sinisip patuloy niya ang kanyang sarili kung bakit hindi siya nagbihis ng damit bago hinanap ang mga nilalang ng dilim. Marami patuloy ang inosenteng madadamay. Pagdating sa eskwelahan ay nagulat siya nang biglang salubungin ni Teacher Maghari sa harapan ng pintuan. Nasaan ka kagabi? Ay, Teacher Maghari naman, kinulat mo naman ako. Natural sa bahay, natutulog. Hindi ka ba lumabas? Sa sobrang strikta ba naman ang tiya ko? Saka takot ako sa dilim. Isa pa, mabait akong bata. Hindi ako mabarkada kaya sa bahay lang ako. Mukha kang antuwag. Hindi bagay maging antingero. Ano po yun, teacher? Wala. Umayos ka na lang dyan. Huwag niyong painitin ang ulo ko. Talagang lagot kayo sa akin lahat. Sarap na sarap siyang hampasin sana ng baseball bat na nakasandig sa gilid ng kanyang kaharap. Kaso hindi pa napapanahon. Kailangan niyang may pakita sa mga tao ang totoo nitong anyo. Mistulang mabuti at bayaning guro. Ngunit iba ang hangad nito sa mundo. Kaya hindi niya hayaang magtagumpay ito. Inalam niya ang lahat ng katangian ng mga aswang na engkanto nang sa ganoon ay malaman niya kung may mga estudyante rin bang nasapian ng mga ito.
Nakumpirma niya yon nang makita ang isa sa mga mag-aaral na babae. Malaki at halos itim na ang buong mata nito. Marami siyang nakikita at madalas natulala. Hindi niya alam kung paano ang mga ito bumalik sa normal. Ang alam lamang niya kailangan niyang mapaslang ang hari ng mga nilalang na ito bago makawala ang mga inosenteng tao sa mga kaluluwa ng mga halimo na sumanib sa kanila. Hindi tuloy siya makatuon sa kanilang diskusyon sa araw na yon. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang kanyang tiya Amerang umiiyak. "Tiya, ayos ka lang ba? Sina Tiyo Mundo at Kuya Lauro, nasaan sila?" "Grace, hindi pa umuwi ang Tiyo Mundo mo. Naroon sa istasyon ng pulis ang Kuya Lauro mo. Wala akong ideya kung nahanap na ba ang tiyo mo sa ngayon, pero pakiramdam ko hindi pa. Nung isang araw lang umuwi yon, parang nawala naman sa sarili at nakapagtataka na maraming talsik ng dugo ang kanyang damit. Saan kaya yun galing?" Tahimik lamang siya habang sinasabi yon ng kanyang tiya. Alam niya kung ano ang nangyayari. Mukhang hindi na pwede pang patagalin pa ang lahat. Kailangan na niyang lunukin ang pagiging duwag niya. Kailangan niyang paslangin ang hari ng mga engkanto bago patuluyang maubos na ang lahat ng mga inosenteng tao. Ngunit kung kailan naman gusto niyang makaharap ang hari, saka naman ito natuduwag. Isang alipores nito ang kanyang nahuli kaya sinakal niya ito at pilit pinapaamin sa nasabing kuta ng mga nilalang. Alam niyang may lugar kung saan nagtitipon ng mga ito at iyon ang gusto niyang malaman. "Hindi ko alam, wala kaming kuta. Kung saan lang kami palaboy-laboy." "Hindi totoo yan. Alam kong meron, kaya sabihin mo na sa akin." "Wala nga, bakit ba ang kulit mo?" "Ayaw mo pang umamin, gusto mo talagang bumalik sa pagiging buhangin?" "Huwag, oo na, sige na. Sumama ka sa akin, ituturo ko sa iyo." Napilitan itong dalhin siya, kaya natuntun niya ang kuta ng mga ito. Ngunit nagulat siya nang makita ang Tiyo Mundo at Kuya Lauro niya na naroon. "Kuya Lauro?" Tawag niya. Ngunit humalakak lamang ito. Lumapit ito sa kanya, sabi bato ng itim na kapangyarihan sa kanya. "Kuya, ang sakit, tama na. Anong nangyayari sa iyo?" "Anong nangyari sa akin? Walang nangyari sa akin. Naging makapangyarihan lang ako. At mas magiging makapangyarihan pa kapag nakuha ko yung mga anting-anting na yan." "Kuya, hindi ka naman interesado nito, di ba? Saka napapasukan nito." "Dati, pero ngayon, ako na ang hari ng mga engkantong aswang. Kayang-kaya ko yung hawakan at pangalagaan. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na sa Kuya Lauro mo yan." "Hindi, siguro nilinin lang mo lang ako. Ginagaya mo ang mukha ng Kuya Lauro ko. Dahil alam mong hindi ko siya kayang saktan." "Nakakatuwa ka, Chris. Alam ko naman na duwag ka talaga. Kaya alam kong ibibigay mo ng walang kahirap-hirap sa akin ang medalyon, hindi ba?" "Hindi, ikaw talaga si Teacher Maghari, hindi ka si Kuya Lauro. Ginagaya mo lamang ang kanyang muka." "Sigurado ka? Sige, kung talagang ako si Maghari, paslangin mo na ako ngayon din." "Kuya naman kung ikaw man yan, di ba matalino ka? Hindi ka dapat nagpapaloko sa Agadon na yun." "Wag mo ko matawag-tawag na Agadon. Ako si Haring Agadon. Wag na wag mo kong ginagalit. Kayang-kaya kong gawing abo ang katawang gusgusin na ito." "Hayop ka, sabi na Sinaniban mo ang katawan ni Kuya Lauro. Lumayas ka sa katawan na yan. Kung hindi ay..." "Ay ano, Chris? Anong kaya mong gawin sa akin? Ngayong alam ko nang ikaw pala ang may hawak ng medalyon na yan, uubusin ko ang pamilya mo. Hindi na sana ako umaasang wala kang kakayahang hawakan ng anting-anting na yan dahil sa pagiging duwag mo. Napaniwala mo kung hindi ikaw ang bagong tagapangalaga. Napas lang na sana kita noon pa, Chris." "Haring Agadon, iisa lang itong buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Sa tingin mo kaya hindi ko gagawing ilaban ng nag-iisa kong buhay?" "Ang dami mo pang satsat. Tatapusin na kita." Teka lang. Ilabas mo muna dito si Kuya Lauro. Hindi siya kasali sa laban nating ito Mamaya kapag ginawa itong libro, maging magulo pa "Hindi maaari. Siya ang panangga ko dahil siya ang kahinaan mo." "Yun naman pala Pwes, mali ka." Sigaw niya sabay pinagdaop ang matang marka sa singsing at palawit na kwintas. Ang bilis nitong makagawa ng bolang apoy. Agad niya yung ibinato sa dibdib ng kanyang Kuya Lauro
na alam niyang sinaniban ang katawan ni Haring Agadon. Mabilis itong nakailag at umalakak pang muli dahil hindi ito natamaan. Ngunit dismayado ito dahil inakala nitong hindi niya kayang saktan ng Kuya Lauro niya. Alam niyang walang mangyayaring masama sa kanyang kuya kapag gagawin niyang saktan ito dahil si Haring Agadon ang pinapatungkulan ng kapangyarihan ng medalyon at ang buong alipores ng Haring Itiman. "Mga alagad, sugurin mo ang batang yan. Patayin niyo siya, bilisan niyo!" Agad ang mga itong sumugod. Bumulusok siya pa itaas. Hinawakan ng medalyong tatsulok at hinarap ang mga ito. Nagliwanag ang medalyon. Sobrang liwanag na nakakasilaw sa lahat ng mga nilalang. Ang ibang natapatan ng liwanag ay biglang umusok at naging buhangin. Biglang nahintakutan ng ibang mga nilalang na natira. Kanya-kanyang naganap ng pagkukublian. "Ano na, Haring Agadon? Mukhang naduwag na ang mga alipores mo ah." "Huwag kang atat bata. Marami kami, nag-iisa ka lang. Hindi mo man lamang naisip yon." "Ang dami niyong kahinaan kaya dapat lamang nakabahan kayo sa aming mga tao." "Kayo din naman. Akala mo ba kami lamang ang mahina?" "Labanan mo ko. Isa kang hari, hindi ba? Makapangyarihan. Bakit mo pa gagamitin ang Kuya Lauro?" Hindi ito umimik. Ngunit napagtanto nito'ng tama ang kanyang sinabi. Kaya iniwan ito ang katawan ng kanyang Kuya Lauro. "Mahinang katawan. Ayan, inyo na. Walang silbi." "Chris, iligtas mo ng mga tao. Ang dami nilang sinaniban. Mga masasamang kaluluwa ng mga elementong yan." "Oo kuya, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang mga nilalang na ito." Umalakak ang Haring Agadon. Nag-aalab sa galit ang kanyang puso habang tinitignan ito. Napahiyo rin siya nang biglang tamaan ng itim na kapangyarihan nito sa kanyang tiyan. Nagpagulong-gulong siya sa lupa dahil sa sobrang sakit. Nakalimutan niyang dumipensa. Kaya atake ng atake si Haring Agadon sa kanya. "Chris, lumaban ka. Ano ka ba?" "Kuya, ang sakit. Mamamatay ako." "Ano ka ba? Lumaban ka nga." "Ito bang sinasabing bayani na magliligtas sa inyo? Isang pulpul na duwag." Uwi ka ng Haring Engkanto sabay halakhak. Hinarap niya ito at pilit na iniinda ang sakit ng katawan at tiyan. "Yan ganyan. Huwag kang duwag. Tangan mo ang malakas na kapangyarihan, Chris. Huwag mong kalimutan na isa kang antingero." "Nakalimutan ko nga kuya eh." "Buhayin mo ang kapangyarihan ng anting-anting sa puso mo, Chris." "Masyado ka ng pakialamero. Tumahimik ka na." Sigaw ni Haring Agadon sa bato ng kapangyarihan kay Lauro. Sa lakas nito'y hinimatay ang kanyang pinsan. Doon lamang nabuhay ang galit sa kanyang puso. Kasabay ng galit ay ang malakas na enerhiya at kapangyarihan na nabuhay sa kanyang kalooban. Bigla siyang umangat sa ere. Hinawakan niya ang medalyon at pinaglapit sa singsing na kapares nito upang muling gumawa ng bolang apoy. Sunod-sunod yon, inatake niya ng inatake ang kalaban, pang-5 bola ng apoy at natamaan niya ang kanang ulo nito. Nagliliyab ito at unti-unting natutunaw. Nag-uumiyaw ito sa sakit. Muli niya itong inatake sa dibdib. Tinamaan ang puso nito. Sa parteng yun ay mas mabilis na nalusaw ng apoy. Naging itim na usok hanggang sa kinain ng apoy ang buong katawan nito. Umusok ng sobrang itim ang katawan nito hanggang sa maging abo. Pagkatapos ay sunod-sunod at halos sabay na umusok ang katawan ng mga alipores nitong napakarami. Naging buhangin ang mga ito ng matunaw. Ang mga sinaniban kabilang ang tiyong mundo niya ay nahimatay at nang magising ay nagsususuka ang mga ito ng tuyong buhangin. "Wala na. Nagapi mo ang kalaban, Chris. Natalo mo sila." Sambit ni Lauro nang biglang magising ito. "Kuya, panalo tayo. Salamat sa suporta mo, kuya." "Salamat ka mo't iniligtas mo kami, lalo na si tatay." Biglang lumapit ang ama ni Lauro sa kanila. Humingi ito ng pasasalamat kay Chris. "Kung hindi lang naman ako naging lasinggero at palabarkada, hindi naman sana ako nasaniban ng mga pag-alagalang elemento. Nagsisisi na ako at hindi ko nauulitin pa. Simula ngayon tutulong na ako sa kabuhayan natin. Atupagin ko ng malawak na lupaing sakahan natin sa probinsya, Lauro. Tutulong na rin ako sa pagpapaaral sa iyo, Chris." "Ay, salamat naman at sa wakas nagising ka na rin, ama ko."
Kung hindi pa nangyari sa akin to, hindi pa ako magigising eh. Kaya nga po tay, ngunit ang mahalaga naman ay hindi pa naman huli ang lahat. Tama Kuya Lauro, laging nasa huli talaga ang pagkagising ano. Ako rin kasi tiyo, kung hindi pa sa pagkawala ng mga magulang at yaman, hindi naman sumagi sa isip ko na dapat pala may sariling edukasyon. Mawala man ang lahat sa akin, yaman at ano paman. Ang karunungan, ang dunong o katalinuhan ay mananatilit magiging kaagapay ko sa aking buhay. O siya, umuwi na tayo. Tiyak ako nag-aalala na si nanay sa atin. Oo nga, tara na. Pagdating nila sa bahay ay patakbo agad silang sinalubong nito. Ay, sa wakas nandito na kayo. Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Saan ba kayo galing? Ate yan, nagkasalasihan kasi kami. Palusot naman ni Chris. Tama po nay, sa dami ng tao at sa dami ng pasikot-sikot na lugar, mahirapan ka talagang maghanap ng taong gusto mong hanapin. Segunda naman ni Kuya Lauro. Tama mahal, buti nga sa wakas pinagtagpo kaming tatlo sa iisang lugar. Pagsisinungaling na rin ng kanyang tiyo Mundo. Ayos na rin yun, ang mahalagay ligtas kayong tatlo. Hindi mo naman kailangan mag-alala mahal, nagabi na ang nilalang ng dilim kaya tiyak na hindi na muli yung makakabalik pa. Salamat naman kung ganun, edi tahimik na muli ang ating buhay. Opo nay, kaya bukas na bukas din babalik na tayo sa probinsya. Naghihintay sa akin doon ang aking mga mag-aaral. Ang bahay natin baka kung ano na nangyari doon. Oo nga pala, sino ang gumapi sa nilalang? Imposibleng ibang tao. Sa lolo natin yung anting-anting na panlaban sa mga masasamang nilalang na yon. Naku nay, baka may kaanak tayo sa malayong lugar o kaya siya yung may hawak ng anting-anting na yon. Posible naman yun, di ba? Kumindat sa kanya si Lauro kaya sumakay din siya rito. Oo nga po, Tia Amira. Ang mabuti pa siguro magpahinga na tayong lahat. Hayaan na natin ng anting-anting na yan. Ang mahalagay ligtas tayo. Agad na tinapos ang kanilang usapan dahil pareho silang walang tulog at pahinga. Kaya nakatulog sila buong maghapon. Kinabukasan ay nagpaalam ng muli ang buong pamilya. Naiwan siyang muling mag-isa ngunit kasama na niya ang anting-anting na hindi lamang sa sarili niyang pumoprotekta kundi sa buong sangkatuuhan na nangangailangan. Maaga siyang namulat sa isang misyon at pangahawakan niya yon at laging gagamitin sa tama. Itutuloy din niya ang kanyang pag-aaral at dahil hindi na siya duwag ngayon, ang balak niyang kunin niya ang pagiging pulis. Mas maraming magandang bagay pa siyang may sasagawa at alam niya yon at katulong niya ang anting-anting ng ninuno sa pagharap ng anumang nag-aabang na mabibigat na responsibilidad sa kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo. Kung umabot po kayo dito, sana po ipakilike na rin po yung video ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe o mga bago pa lamang, pakipindot naman po yung subscribe button. Yun lamang po, napakalaking tulong na sa ating channel.